So guys, kung bago ka palang alay, subscribe, comment, share, at ilagay natin sa playlist guys. Sa ating spiritual life and random topics in life, 2024 to 2090. So, maraming salamat sa papanood. Okay, sa patuloy tayo guys. So, kung i-analyze natin yung mapping ha, papatuloy natin yung video. Kung gagawin natin ang mapa ang buhay, ano talagang dapat mo uunahin? Trabaho ba o pag jowa o scandal? Common sense ba, diba? Parang kung gamitin mo ang logic at common sense, alam mo naman, maramdaman mo naman gaano kahirap ang trabaho, ang pera, di ba? Para sa pangangailangan mo araw-araw. Alam mo naman, common sense di ba? Logic ba? Titignan mo, oo, sahod mo, oo, di ba? Medyo parang makakain ka araw-araw, konti na lang makakain mo, grabe ang trabaho mo. So saan napupunta ang sweldo mo? Sa pagkain. Kung hindi pa tayo marunong mag-budget, may bisyo pa tayo at may anak na napaga ka, siyempre, ang sweldo mong sahod napupunta lang doon. Hindi naman masama ang may bata. Diba? Hindi. Blessing yan. Gift yun ang bata sa langit. Ni God Yahweh yung bata na yan. Medyo napaaga mo lang siyang nilabas. Diba? Napaaga mo lang na hindi siya handa. Hindi ka rin handa. Hindi rin siya handa. Siyempre, ang pagkain mo, 'di ba? Iksi lang ang sahod mo, 'di ba? Grabing trabaho mo din ang asawa mo, immature, di marunong mag-budget. Kasi galing din siyang gano'n, 'di ba? Then wala kang pera. Then pagkatapos minsan nagkakasakit-sakit ka pa. Siyempre, di naman mamamagic ang lahat ng pera natin na mamamagic agad. Isang gastusan galing na agad sa sakit. Hindi. 'Di ba? So, kung isipin mo, kung titignan mo yung mapa, kung gagawin mo siyang diagram, diba? Bago ka muna gagawa ng isang bahay, may mapa talaga yan. Gaano kalaki, may dimension, ilang kuryente, ilang kwarto, ilang kuryente na gagamitin, ilang amperes. Ano yan, may program talaga ang buhay. Plano. Kung wala tayong plano, para tayong aeroplano dyan, lipad ang lipad, saan ka pupunta, wala ang aeroplano, wala kang mapuntahan. Sige. Kawawa ka. Siyempre, ikaw ang kawawa din. Ikaw ang lowest level sa society. O, di ba? Hindi kawawa ang single. Kawawa dyan na may asawa ka, hindi ka nakahanda. Kawawa ka talaga, no? Lalo nang hindi ka naka-business. O, laki, ang yan, ito si Pierre Cat. Yaw! Oh, yan. Pinalo yan. Survive din sa pagmamahal. Sabi ko talaga. Totoo talaga yung pagmamahal. Talagang survivor talaga. Kaya sa matindi na talagang patayan na pinalo yun na parang pinatay talagang pusa Pero dahil sa pagmamahal guys, survive talaga. Gamot talaga yung mentality, yung positive at saka relax na isip. Saka happy ka, yun ang gamot talaga, totoo. Paano na lang kung mahirap ng buhay, hindi pa tayo masaya. O, di ba? O, siyempre, dala ka pa sa mga balita doon, mga natatakot ka na, ano nangyari sa sitwasyon ngayon. Stress ka. Kapag stress, parang ni Doc Willie magkasakit, magkanser. Yun lang din ang cycle ng buhay. Ang sinabi ko lang, ang cycle ng buhay. Di ba? Parang sa Dr. Strange, kailangan natin i-edit, i-arrange natin anong nangyari sa buhay mo. Kung maniwala ka sa damdamin mo, sabi sa Jeremiah, di ba? The heart is deceiving of all things. Maniwala ka ba sa puso? Sabi ng puso mo, sige na, skandal ka na doon, ang jowa mo, mawala yan, sayang, di ba? Nandun si Satanas, nagdidikta doon, huwag mo na pakawalan yan, bihira lang yan. Ngayon, sino bang nagdidikta natin? Sino bang dinidikta natin ngayon? Ayan, si Satanas, nandun na Satanas. Baka naman balasan doon. Diba? So, sinong kawawa dito? Ikaw ang nadaya, plus nadaya pang sistema, plus nadaya ka pa sa isip mo, nadala ka sa sitwasyon. Kawawa ka, para kang nadala sa anod ng baha. Ang baha, bagyo na talaga yun problema yun. Sa sobrang taas ng problema ng buhay, ng tao, naanod ka, nalunod ka sa baha. Ganun ang nangyari sa mga, Totoo ito sa nabi ko, kawawa ka talaga. Maanod ka sa bagyo. Pag itong mga balita, halos na madalas na nababagyo, nadidisgrasya. Yung talagang walang pera.
Yung hindi naman natin ginagawang mababa or kawawa or masama ang walang pera. Yung talagang yung mga taong napahaga ng masawa, hindi nagtrabaho naman sila. Yung talagang hindi nag-ipon na paaga, then hindi nag-business, then tumitiras doon sa mga bundok, sa mga landslide area, sa mga yung madaling lugar na madaling mabaan, lalo na sa bagyo dito sa Luzon. Yun ang nakita ko, na-analyze na walang pera, walang negosyo, nag-sakit, hirap-hirap. Wala silang alam. Kawawa sila, nawa ako sa mga taong ganun. Pero, ang most common nga nangyari... Ha? Ha? Ang plug? Ano? Kasi iopyat? Ang kawawa kasi dyan, talagang sila, yung mga desisyon nag-asawa ng maaga, yung mali, yun kasi ganun nangyari sa kanila, yung kabalian nila nung kabataan nila, yung oras nila na nandun sila, di kumakain ng gulay, nagbibisyo, nag-asawa ng maaga, yun ang pattern ba, nakikita ko na pattern na nangyayari. Tapos, kasi walang pera, di ba, dandahan lang ang pagkain, dandahan lang yung magtitira lang, mag-squatter lang doon sa mga malapit sa dagat, sa mga sapa, sa mga bundok. Alam mo, mahal ang mag-afford ng bahay. Alam natin yan. Pero dahil sa sobra na yun, pumunta na lang sa mga squatter area na dikit-dikit ang bahay. Siyempre, madaling masunog yun. Mura siya. Doon ang mga adik doon. Doon ang mga... Sabi pa, doon sa Mindanao, nakita ko doon sa sulat doon sa sasakyan. Magtiwala ka, Lord, kang God Yahweh, hindi daw sa drug Lord. Natawa ko dun sa sulat sa sasakyan Pagtiwala daw kang Lord, kang sa langit ba, kang God Yahweh. Huwag daw sa drug Lord. Siyempre, alam mo na, ang ginamit ng mga drug Lord, pera-pera lang gamit Babayaran nilang pulis, babayaran nila mga politician, mga protection. Huwag kang matiwala doon kasi scam naman yung maraming scammer. Yung drugs, scam na yan, bisyo, scam na yan, kasawa ng mga scam yan. So it means nangyari, scam nila yung sarili nila, niladaya o niloloko nila yung sarili nila. Hindi nila aaminin na mali yun. Di ba may kasama? Ha? Alambre? Wala tayong alambre. Sinabi pa nila na nasa huli ang pagsisisi. Totoo yun, nasa huli talaga ang pagsisisi. Ang ending, yun talaga ang blame. Sa ending lang talaga tayo magbe-blame. Mali talaga yung ginawa ko, no? Hindi dapat to ginawa. Mali talaga to yung ginagawa ko, no? Apit na nag-vlog tayo, nag-ano rin tayo. Masipag yun si Sir Buyet Yun lang din na, sobra kasi nating inosente. Ignorante kasi masyado tayo. Ang solusyon lang talaga, huwag ka sa mag-asawa ng maaga. Mag-ipon talaga ng pera. Diba? Yun talaga ang number one goal. Magplano ka ng business at alagaan mo yung kalusugan. Yun talagang major goal ko dito sa video series ko. At mag-aral ka sa Bible. Kasi wala kang kaalaman, sayang lang yung effort at pera mo. Panindok willing oo. Kung sa vlog niya, ilang dollars na yan. Siguro pinakamalaki dyan, $100,000 sa vlog niya. Ilang taon na yan nag-vlog. O 5 million niya. Okay lang sa Singapore kasi madali ang medical doon. Pero kung dito sa mga simpleng tao lang, Juan de la Cruz lang, simple or normal na tao, mamamatay ka talaga. Tama naman yung sabi niya, yung mahina yung healthcare dito sa Pilipinas. Yung mga politika, sarili lang nila inisip. Totoo yun. Agree sa sinasabi niya. Kahit doktor nga siya, medyo nadamay sa sistema. Yun ang tinatawag na sistema. O kahit gaano kakayaman or sikat or kilalang tao, mamamatay ka lang sa sakit kasi hindi ka naalagaan ng maayos, ng diretso. Hindi da pare sa Singapore. Yun lang din na ako masasabi ko na yun talaga, madadala ka sa sistema. Madadala ka sa sistema dito. Then, ang gusto lang natin na kung bata, kung nag-asawa ka ng maga, pahirapan talaga. Kung single ka pa ngayon, nag-aaral ka na pinahirapan ka, mag-asawa ka talaga, mas pinapahirapan ka pa talaga. Papahirapan ka talaga. Ang punto lang dito, habang ka tumatagal, lalo kang tumitibay, lumalakas. Para kang si Superman Superwoman
habang tumatagal ang sitwasyon, palakasan to ng loob eh. Strongest to the fittest to eh. Hindi pwede tayo sa buhay na mahina-hina lang. Ay, hindi na bagon. Dali akong ma-discourage. Ayaw ko na maniwala dito sa vlog ko. Ang damdami ko. Kung mahina tayong tao, mahinang nila lang. Eh talagang, dan talaga darating ang mga problema. Parang sinusuntok ka eh. Parang, imagine mo ang problema sa buhay. Parang si parang si Manny Pacquiao. Ano alam ba rin? Imagine mo. Kung suntok ni Manny Pacquiao, every suntok yan. Kung malakas yan manuntok, tamaan ka. Masakit. Birahon? Masakit talaga yan. Dandahan lang. Idandahan lang talaga. Huwag mong bibiglain. Kasi kung bibiglain mo isang sitwasyon, akala mo kasing masaya, tuloy, nagiging problema siya. Diba? Yun ang punto natin. Ang kalagayan, may responsibility yan. Para din sa pagsusugal. Play responsibly, sabi pa sa loto. Hindi ibig sabihin na magloto ka, ubusin mo na yung pera mo at doon ka naman nanalo. Hindi naman talaga, nalabas na. Hindi naman talaga, excuse me. Hindi talaga ganun ang buhay. Masyado tayong mataas ang expectation. Kasi gumastos ako, ito na dapat ang gagawin ko. Para na pag-asawa, baka mag-inlove na kami, baka gagandang buhay mo. What if kung immature yun, hindi matino yung na-inlaban mo? Hindi yung spiritual. Hindi, masasaktan ka lang. Doble ang kasakitan mo. Nasaktan ka na sa buhay, na mabuhay ka araw-araw, na naloko ka sa ka-love life mo. Plus, mag-produce siya ng problema, mag-produce ng problema. At ang kaligtasan mo, nasusugal. Pagkatapos, di mo pa mapaayos ang kasalanan kasi sa Bible na ang pinakamalaking kasalanan, yung hindi mo na-provide ang pangailangan ng anak mo, pamilya mo. Yun ang malaking kasalanan. Kasalanan ng kilalaban natin yung isip natin eh. Diba? Parang sabihin mo, papatayin ko tong mga may tao kang kakilala, papatayin ko to. Pero parang sa isip mo pa, kinuntra mo na, hindi yan pwede ha. Mahirap kaya sa kulungan. Parang ganun ba? Minsan kasi itong utak natin medyo may may sariling isip to eh. Ito, bubuhusan ko to nito, di ba? Parang negative na isip eh. Pero kontrahin mo yung isip mo, hirap kaya sa kulungan. Magpila doon, pilahan, mag-CR, magkain, magtae, mag-CR, cable tie. Yun ang napakahirap. Yun lang din na. Ang sabi pa sa teacher namin, na the greatest enemy of our life is ourselves. Maniwala ka ba o hindi? Na ang malaking kalaban natin, sarili natin, yun ang kinalaban ko. Mahirap. Magkasakit, walang pera, walang maniniwala sa'yo, wala kang matirahan, walang trabaho. Estudyante ka lang, mahirap yun. To conquer these problems buhay, talagang matindi. Mas matindi pa talaga kung nahirapan ka sa pag-aaral ngayon, mahirap pa, malayo pa lang, pa lang yan. Kumingking pa lang yan sa reality. Hindi pa talaga yan ganun. Habang tumatagal, pahirap ng pahirap. Pa-upgrade at saka mataas ang demand, requirements. Diba? Habang tayo nagbablog, at least nakatulong tayo ni Sir Buet dito. Masipag siya masyado eh. Wala pang anak si Sir Buetan ha. Bisyo pa lang niya, mas double sipag na. Kung may anak ka na, double sipag ka. Hindi pwede na binata ka lang, games ka lang, then skandal lang isipin mo. Wala tayong tawag nito. Wala tayong direction ba or plano sa buhay. Magjojowa lang ako doon, maglaro-laro lang kami, easy lang, cool lang ako. Hindi ako mag-ipon, pagpapogi ako, shopping doon ng mga malaking brand, yung wala pa tayong trabaho at income at pag-iipon, nag-scandal ka na, nandun na lumabas ng bata. Paano mo yan? Paano mo i-provide yan? Huwag mo i-problema ang bata. Walang problema ang bata dyan. Okay? Walang problema ang bata dyan. Walang kasalanan ng bata. Ang kasalanan dyan yung nanay, tatay na nag-create sa kanila. Yung bumuo sa bata. Kasi lonely is the night. Totoo yan. Lonely is the night when I'm not with you. Pero hindi dapat ganun. Hindi dapat ibiktima ang masagasaan diyan, ang maligsan, ang masagasaan diyan sa sitwasyon ang bata. Yun talagang naawa ako talaga sa bata. Ayaw ko ang bata na maghirap dahil sa akin.
Okay, ito talagang mga last 10 years to 14 years ago gusto ko sanang isasabi. Pero mahirap siyang i-explain talaga. Okay, so like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you po.